So ayan, ano mga tools. Yung bagong Mio Gravis ay dito na nakalagay yung tank niya. So 4.2 liters fuel tank capacity. Ayan. Kaya nila dito nilagay yung tank syempre para magkameron ng malaking U-box. Tingnan muna natin. So sa pag-operate naman para mabuksan, yan, ito yung susi niya. Pag pasok mo, itatapat mo naman sa open. Pag nakatapat na sa open, saka mo bubuksan yung fuel. Yung pindutan, fuel or seat. Ano yun? Parang plastic tank, no? So ayan, ano mga tudes, dahil nga nasa taas nakalagay yung salinan ng gasolina ng Mio Gravis, akala ko nasa may ilalim ng batok or nasa may batok yung kanyang fuel tank. Ang fuel tank pala ng Mio Gravis ay nasa ilalim ng bangka or ng gulay board. Nasa ilalim ng gulay board mga tudes, no? May malaking epekto din ito pagdating sa handling, lalo na kapag full tank. Syempre, mas lower yung center of gravity, mas stable yung motor, no, mga tudes. So, yun lang naman ang aking comment, mga tudes. Tsura. Isa pa. Parang tatalsik no? Sa ilalim naman ng seat. Napakaluwang. 27 liters capacity ng luwang mga tudes. Tapos yung battery niya dito nakalagay. Yan o. Nasa na ba makikita dito? Meron siyang USB port. Yan. Hindi pa siya USB type or type C type, pero okay na din. Magkakabit na lang kayo ng ganito. Kakabit niya dito. Yan. Para magamit niyo yung motor or yung magamit niyo yung charger, mga tools. Rekta na pala siya kahit hindi nakasusi yung motor. Pag sinaksakan mo, ay kailangan pala naka-out. Okay, kailangan pala kahit at least nakaganyan. Wait lang ulit. So, kailangan pala din naka-on yung susi. Tapos napakaluwang din ang bulsa dito. So sa panel gauge naman, ito na siya. Doon. Digital panel na, mga dudes.
May maliit siyang button dito para ma-access yung iba pang details ng speedometer. Yan o. Trip, voltmeter, clock or yung oras. Tapos yung odometer. Tapos dito naman sa bandang kaliwa yung kanyang fuel gauge, tapos yung kanyang speedometer. Napakasimple lang mga dudes. Tapos dito naman sa may bandang baba, may plastic pa bagong-bago pa yung motor Ano lang, meron siya mga indicator like check engine, idling stop, high beam, low beam, tapos yung flasher. 4 lang. Napakalinis tingnan ng napakalinis tingnan ng kanyang speedometer. So sa pindutan naman, syempre, ayan. Equipped na din pala siya ng idling stop system. Ayan. May hazard switch, busina, starter. Tapos, ayan. May busina din. Busina, laser, high beam, low beam. Napakasimple lang mga dudes. Dito, i-give na din siya ng handbrake mga dudes. Yan lang yan. Yun. Naka-ACG starter na din mga dudes. Kaya lang wala na siyang kickstart. Tinakluban. ACG. Oo, tahimik na. Sa seat naman mga tools, napakalapad ng upuan nyo. You know. Kaya lang, may medyo matigas dito sa part na ito. Pero itong ibabaw malambot saka dito. So mga dudes, pagdating naman sa mga ilaw ng motor na ito, equipped na siya ng LED headlights. Tapos naka LED DRL na din siya mga dudes. Bluish ang kulay napaka-forma mga dudes. Ang high beam niya syempre yung nailaw, yung nasa gitna. Napakalaki ng kanyang mga ilaw or napakalalapad. Pero ang ginamit sa kanyang mga flasher ay incandescent pa rin mga dudes. Hindi pa rin LED. Pero okay na din, maporma na din yung ilaw. Sa taillight naman, syempre, flashers niya incandescent, tapos yung taillight niya incandescent din mga dudes. Ang ganda din ng pagkagawa ng taillight. Ang tilos mga dudes. Sukat ng gulong niya mga dudes, de 12 inch 100 by 90 by 12s. Ayos din no. Sa likod naman mga dudes, 110/90 by 12s din. Drum brake ang preno sa likod. Tapos de 12 IRC ang tatak ng kanyang gulong. So good day sa inyong lahat mga dudes. Meron naman tayong ibablog na bagong motor. Abi, pawak. Ang Yamaha Grabis version 2. Unang upo talaga natin dito mga dudes. Kasi eto, dinala dito. Shoutout nga po pala sa may-ari. Maraming salamat po sa pagpapahiram. And dinala pa dito sa ating shop. Kaya hindi ko agad siya nasakyan. Napakalapad ng upuan mga dudes. Sarap nito sakyan. Malambot Ito yung pinagmamalaki ng Grabis yung upuan niya. Tapos napakalapad ng pagkamotor nyo.
Oy, sabi ko na eh. Digital dashboard mga tuds. ACG starter mga tuds. Equip na siya ng ACG starter. Let's go. Try natin. Uy, ang taas niya sakyan no, mga tuds. Tapos napakagaan. Meron din palang siyang fuel eco dito sa may gilid oh. Na depende sa piga mo, yan, bababa yung bar. Yan. Siyempre, pag puno yung bar, optimize yun or ano, pinakamatipid na B-rate. So nilipat nga pala dito yung tangke niya no, mga tuds. Gasan na din natin para ma-experience natin pagpapagas. Uy, 100 plus na yung ano. Tama, unleaded din eh. Unleaded boss din eh. Full tank. Balik ta rin ko. Balik na rin natin. Unleaded yan. Tapos yun. Gara ng tangke niya no, nando doon. 100 per liter mga tuds. Pakalapad ng motor na to. Malapad, tapos maliit yung bilog ng ano, mags. Pero nakapati tires. Ang tataba ng gulong niya, ng goma mga tuds. Ayos din. Etong mga sticker na to hindi siguro to stock. May mga nabibili niyan online eh, or nakapagpagawa sa mga sticker center. Ganda ng pairings niya dito. Meron pang ano dito, ano, parang sa Aerox na style. Full tank na. Lakas ng hatak niya, lakas ng torque ng mga tuds. Lakas sumatak mga tuds oh. Lasa ko ibang-iba to sa ibang nasakyan natin na Yamaha scooter mga tuds. For sure. Kasi ramdam na ramdam ko na agad sa smoothness eh. Although parehas lang sila ng makina ng mga MIUI, Mio Gear. Lasa ko ang katulad nitong makina mismo ay sa Mio Gear. So sa last video natin na i-try natin yung Mio Gear. And nasihan din talaga ako sa motor na yon kasi napakalakas umahon. So eto naman yung itatry natin. So eto naman mas magaan naman siya kumpara sa Honda Click, pero halos kasing laki siya ng Honda Click. Ba naman si Kuya, tuloy-tuloy kasi ayaw, alam na liliko, ayaw pagbigyan. Lapad ng upuan niya, sarap sakyan mga tuds. Sa suspension, parang hindi siya masyado matagtag. Kasi mga tuds, kapag halimbawa ang goma nyo ay medyo makapal, may kapal din, or ayun nga, yung pati tires siya kung titingnan, or yung setup niya talaga pati tires, kaya yung ride niya is medyo smooth. Kasi malaking bagay din talaga pag malaki yung gulong eh. Nakakapagpa-smooth ng ride yun mga tuds. Bagong-bago pa yung unit natin, may plastic pa yung gauge eh. Yung tachometer eh. Ganda ng tunog ng makina mga tuds.
Napaka-smooth ng tunog. Baguhin muna pala natin yung ano, check muna natin yung camera natin. Kahit na medyo malaki siyang motor, mga toads, napakadali niya parang i-maneuver. Napakadali niyang i-overtake. Kahit na medyo mas malaki yung motor na ito kumpara sa mga MIUI, MIU Gear. Ganda pa ng tunog ng makina nito. Oh. Napaka-smooth eh. Sa prenuhan, mga toads, equip na siya ng disc brake sa harap, tapos drum brake naman sa likod. Maganda ang feedback ng preno niya sa harap. Oh. Testing natin. Wala ba tayong kasunod? Oh, di ba? Kagat na kagat. Sa likod naman, sarap din ipang-banking eh, no? Yun yung sinasabi natin. Ang sarap niya i-ride, mga toads, kasi malalaki nga ang gulong, hindi mo masyadong ramdam yung lubak. Mas smooth siya kumpara sa mga 125s na iba. Like MIUI, MIU Gear, mas ito yung smooth talaga, mga toads. Tapos syempre, may pinagmamalaki na din siya, digital dashboard na, mga toads. Ayos na din kahit na ganito lang kalaki. Yung kanyang digital dashboard, kitang-kita naman lahat yung information na dapat mong makita. Tapos napaka-cute nung toggle switch or yung kanyang button dito. Yan, nasa pinakagitna eh, no. Siyempre, mga toads, ang tunog niya para din siyang MIU Gear, para din siyang MIUI. Pero dito parang kaiba yung tunog eh. Parang nagtutunog, parang yung tunog niya parang mga Aerox na. Ganun eh. You know. Ganda, boy. Ganda tumakbo, ganda humatak. Tapos napakaluwang ng legroom niya, oh. May tagtag din pala. Medyo matagtag din pala siya, mga toads. Para siyang pinaliit na Aerox, no, mga toads, ang datingan niya. Bagay na bagay ito. Halimbawa, palagi may nagtatanong kung halimbawa, bagay ba sa akin yung ganitong motor, kung ganito yung height ko. Ito, bagay ito sa matangkad na tao, mga toads, kasi medyo malaki. Medyo may kalakihan yung motor. Ikutan muna natin. Mabilis din talaga pala ang ng idling stop, no. Pagkatigil mong ganon, patay din kaagad eh, no. Yun, ganon lang yung yan, bawa yan. Yun, namamatay din kaagad eh, no. So ito, mga toads, ayan yung niya, yung pagkamotor niya, napakalaki. Tapos ang ganda din ng paint, ang ganda ng kulay. You know. Ano bang tawag dito sa gray na ito? Basta kulay gray siya na napakalakas ng dating. Mapapansin nyo yung kanyang anong tawag dito? Mapapansin nyo yung kanyang bangka. May kulay na din. Na hindi mo basta-basta makikita sa mga ibang scooter. Yun, oh. Tapos tingnan nyo yung headlights. Ang ganda. Tapos may bluish na DRL dito. Tapos may emblem siya dito na Grabis. Tapos Yamaha logo. Ganda eh, no? Parang Aerox siya na pinaliit na konti. Ganda. Ayos din pala itong Grabis.
Tapos napaka-cute ng tindig niya mga tuds, kasi naka by 12 siya na rim or na mugs. Ganda oh. Sa makina naman, ito 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, air cooled, 125cc no mga tuds. Nasa 9 horsepower, tapos 9.4 or 9.5 newton meters of torque. Ganda din eh no. Kaya lang, kumpara sa mga ibang 125s, wala na tong kickstart. Yung tinanggal, tas tinakluban ng bilog dyan. Monoshock ang suspension niya sa likod, syempre. Tapos napakalapad ng tapalodo sa rear fender niya. Naman yung yung view kapag ka sa ito naman yung view kapag ka sa rear. Napakaangas ng taillight niya mga tudso. Matilos. Tapos, ayan, wala siyang pairings dito sa may ilalim. Na din, yung bubog na din ng taillight yung, naandi dito sa itaas. Lapad ng grab bar, mga tudso. Tambucho niya, iba din. Iba yung heat guard. Maganda. Tapos mga tuds, meron din siyang dito, anti-scratch na pairings. Yung panel niya dito may anti-scratch oh. Kasi dito nga naman aangkas yung pillion nyo. Ito ay prone sa gas-gas kung ito ay makinis. Ito dito hindi. Meron siyang texture na kakaiba. Tapos natutuwa din ako dito sa kanyang pairing sa unahan oh. Meron siyang nilagay na maliit na dunggot dito na design na nakakapagpaalala sa akin sa Aerox. Sa Aerox 155 version 2. Tapos ito yung tangke niya. Dito nakalagay. Kaya mapapansin nyo, siya malapad yung pagkaunahan niya. Tapos yung kanyang gulay board ay medyo makitid kumpara sa ibang modelo. Pero ayos na din. Kasi napakalapad din ng upuan eh. Pero ito talaga ang pinagmamalaki ng Grabis. Yung kanyang seat. Yan yung kanyang U-box. So shout out, yan ang sticker natin. Yan yung ibibigay natin sa nanghiram. Sa nanghiram. Yan yung ibibigay natin doon sa nagpahiram. Yan. Ayos din ang upuan eh. Napakalaki ng storage box niya. Tapos dito yung lalagyan ng battery. So ayan mga tudes. Ito naman yung upo natin or yung itsura natin kapag nakasakay sa Mio Grabis. So for reference, ako ay 5'7", 84 kilos, 45 ang size ng sapatos, and yan ang tapak natin sa gulay board. Saktong-sakto lang mga tudes. Tapos yan, makikita nyo naman na napakaluwang ng legroom nya. So ayan, napaka-komportable ng sakay natin sa Mio Grabis version 2. So ang kanyang seat height syempre nasa 780mm. Tapos ang kanya namang minimum ground clearance ay 135mm. So ang kanyang timbang naman ay umaabot ng 102 kilograms. Ayos na ayos mga tuds. Ayos, ganda ng Grabis mga tuds. Sakayan na ulit natin. Kaya lang kapag halimbawa sakay kayo sa Grabis mga tuds, limited lang yung space ng paa nyo. Ayan. So ang aking paa naman hindi naman ganun kalaki kasi nga pandak naman ako. Pero ayan lang yung yung galaw ng paa ko. Sarap nung sarap ng tunog ng makina ng ganitong mga 125s ng Yamaha. So yun ang isa sa mga pinagmamalaki ng mga Yamaha users pagdating sa mga 125s nila, sa Maxi Scoots, na talaga daw napakaganda ng tunog ng makina. Hindi ikukumpara sa ibang scooter na nakakaiba or more on mechanical kasi yung ibang scooters, like katulad kay Honda, ganyan. Pero nowadays naman ay sadyang matatahimik na. Kaya lang pagdating kay Honda, maingay sadya kahit bago. Maingay yung makina ng mga tuds, like yung mga PCX, yung
like PCX, like ADB, yan yung mga 160s nila. Iba yung tunog ng makina eh. Talagang para bang mechanical yung sounding eh. Eh dito naman more on instrumental. So hindi naman lingid sa kaalaman natin na ang Yamaha eh gumagawa din ng mga instruments yan. Kaya alam nila yung symphony na hinahanap ng mga riders. Alam nila kung paano nila papatunugin yung engine nila, no, mga tuds. So isa pa rin trivia, Yamaha ang gumawa ng exhaust system and then ng cylinder head ng Lexus. Yung Lexus na sports car, LFA, yun. Kaya yung tunog nun eh talagang halos tunog lang yung babayaran mo. Yung Lexus LFA kasi ay napakaganda ng tunog kasi nga ang Yamaha ang gumawa ng cylinder head saka ng exhaust system noon. Hindi ko na maisa-isa kasi one time ko lang napanood sa YouTube din yun lang yun eh, yung review ng LFA na yun. Pero napakaganda ng tunugan, no? Kaya pala mapapansin nyo kung ikukumpara nyo talaga sa Honda, tapos yung mga motor ni Yamaha tas ikukumpara nyo sa Honda, eh talagang tahimik and then napaka smooth ng tunog, mga tuds, no? Kasi nga meron silang background sa music. Kaya talagang suabe, smooth na tunugan ay kay Yamaha tayo, mga tuds. So sa suspension, mga tuds, dahil nga ito ay anong tawag dyan, dahil nga naka-patty tires to, mga tuds, nalelesen yung pagkamatagtag niya. Para sa akin na, mga tuds, 84 kilos ako, then 5'7" yung height. Eh yun, ayos na ayos din, goods na goods din yung kanyang suspension para sa akin. Mas smooth ito kumpara dun sa MIUI saka sa MIU Gear. Kasi yung MIU Gear, although nasabi kong ayos ang suspension nun, matigas pa rin, matagtag pa rin. Ito talaga kaiba na. Parang ang dinadala mo na dito mga mga malapit na yung suspension niya sa pakiramdam ng NMAX. NMAX, smooth ang suspension nun. Pero pag dito hindi gaano, pero ayos na din, pwede na din, goods na din, mga tuds. Tapos may nilagay din sila na bar, yung tinginan kung gaano na ba kalalim yung piga ng piga ng throttle mo. Yung fuel economy meron siya, mga tuds. Nandito sa kanan. Pag binirit mo, nababa yung bar. So ang claim ni Yamaha, mga tuds, ay nasa 45 kilometers per liter ito. So hindi ko na interview yung may-ari kasi nga dinala lang sa shop. Pero lasa ko sa ganitong takbuhan mo, kung 40 kilometers to 60, 70, ganyan, eh goods na din ang fuel consumption nito. Ahon power, mga tuds, baliwala. Ang ganda din ng side mirror niya eh, oh. Same sa mga nakakabit sa mga Aerox. Yan, oh. Baliwala ang ahon power, mga tuds, oh. Yun talaga ang gustong gusto ko sa motor na Yamaha, mga tuds. Tapos napakaganda din yung maneuver, mga tuds. Wala akong masabi sa motor na to, mga tuds. Napakaganda ng ride, lambot ng upuan, napaka-komportable ng riding ergonomics, mga tuds. Ito talaga yung babagay sa mga taong malalaking bulas eh. Like kung 5'7" pataas ka or 5'8",
5'8", 5'9", 6 footer. Sasakto din sa itong motor na to kung ayaw mo ng halimbawa masyadong malaki. Pero syempre kapag sobrang laki mo ng tao, go for maxi scoots ka na, like NMAX, Aerox. Kasi yun talaga malalaking bulas, lalaki ng motor na yun. Eto parang lang to, pang casual lang. So dito masasabi ko tamang PSI lang ng gulong mga toads. Good to go ka na dito, hindi ka na miski hindi ka na miski magpa-tuning ng suspension dito. Pero depende na rin din sa inyo kung magpapa-tune pa kayo. Pero sa akin parang hindi niya kailangan, no need na dito Although may tagtag pa rin naman, pero hindi na ganun katulad ng sa ibang motor nga ni Yamaha. Yung maliliit na scooter. Dito ayos na ayos ganda Tapos ang ganda pa ng ang ganda pa ng kanyang fuel tank. Nandito lang sa may harapan Ganda ng tunog ng makina. Kahit medyo nahihirapan yung makina niya, smooth pa rin pakinggan. Oo, di ba? Eto mga toads, pwede mo i-consider tong motor na to kung nauumay ka na sa Honda Click. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na Honda Click halos maging pambansang motor na yan. Kahit saan ka tumingin meron. Para kung gusto mo, halimbawa, maiba naman kamo, ito pwede mong i-consider. Ang advantage, isa-isa natin yung advantage na meron ito kumpara sa Honda Click. So sa presyo niya, naging 84,000 na lang siya. Tama ba? Basta nasa ganyang presyuhan siya, nagre-range. Unang-una, sa engine muna tayo. So syempre, air-cooled engine lang siya mga toads, tas 125cc. Kumpara sa Honda Click mga toads, wala ka nang i-maintain na mga coolant, wala ka nang aalalahanin na pwede mag-overheat. Kasi yung makina nito hangin lang yung nagpapalamig sa kanya. Hindi katulad na limbawa sa Honda Click na may maintain ka pang ganyan. Tapos padalwa, syempre less maintenance nga. Less maintenance, then napaka-basic lang ng kanyang ng routine kumpara doon sa Honda Click. Equipped na siya ng phone connectivity. Pwede ka nang mag-setup ng doon, ng change oil interval. Lasa ko meron ding lalabas nito dito na mga change oil. Kasi equipped na siya ng phone connectivity kay Yamaha via Y-Connect. Tapos may idling stop system na din siya mga toads. So isa pang nakikita kong advantage nito laban sa Honda Click yung kanyang 12-inch rims. Kasi mga toads, pagka mas makapal yung goma mo, mas maganda or mas smooth ang ride kumpara sa D14 na manipis yung goma. Yun pangitang-pangita na kagad sa Sa akin pakiramdam, kasi nasakyan ko talaga, pangitang-pangita sa pakiramdam na kapag sinakyan mo yung by 14s na manipis ang gulong kumpara dito sa by 12s na napakataba ng gulong, may kaibahan din talaga sa ride pagdating sa ride. Kaya lang may advantage, may disadvantage. Kasi syempre 12-inch rims nga or 12-inch mags, hindi ganun ka-common na ang gulong. Ewan ko lang din, kasi nga may mga nilalabas na silang mga ganitong modelo. So ibig sabihin may mga na din yan, may mga pamalit ka na din na goma. Mas mahirap humanap ng mga 12-inch na goma kumpara sa mga by 14s na goma mga toads. Kasi nga syempre pinaka-common na gulong or ng rims ng pinaka-common na mags ng scooter by 14s, kaya ang nalabas lagi ay by 14s na mga goma. Yun lang, may advantage, maganda ang ride,
ang disadvantage naman, medyo mahirapan ka sa paghahanap. Pero ngayon naman madali na kasi sa online, magpipindot ka lang konti makikita mo na kagad yung hinahanap mong gulong. Depende na lang sa'yo kung anong brand yung susubukan mo or yung gagamitin mo, di ba? So patatlong advantage nito laban sa Click, mas maganda ang ride nito kumpara sa Honda Click mga tuds, kasi yun ay more on sporty. Pero ayos din yung sakyan, pero mas maayos sakyan ito mga tuds. Mas maganda ang ride, malambot upuan, malapad. Yung kasi ang kapag ka may panturing na scooter ka, dapat isa sa hinahanap mo talaga yung malaki yung upuan para hindi ka kagad mangalay pagdating sa long ride, no? So pang-apat, syempre, hindi ko alam kung advantage yun sa iba, pero sa akin advantage yun. Nilipat nila or nilagay nila dito yung tangke ng motor, mga tuds, you know. Nasa unahan na. Kung halimbawa sa magpapagas ka, hindi mo na miski kailangan bumaba ng motor or buksan yung U-box ng motor mo para lang makapagpagas. Tapos syempre panlima, magkaduktong lang yun pag syempre nilipat, nirelocate mo yung tangke mo, lalaki naman yung storage box mo, yung U-box mo, lalaki naman yun. Eto, napakalaki ng box. Siguro kasya dito yung half face helmet. Meron yan nakalagay na helmet dito kanina kitang kita naman. Madami kang may lalagay mga tuds sa ganong kalaking upuan or sa ganong kalaking U-box mga tuds. Napakaganda. Yung mga wheelie boys pala dito oh. Wheelie boys. So yun yung limang advantage nito laban sa Honda Click. Pero alam naman natin nga, syempre sa forma. Pero sa forma mga tuds, mas napopormahan ako dito kumpara sa Honda Click. Kasi ewan ko, kakaiba yung tama sa akin ng motor na to Mas lalo na pag nakita nyo siya ng malapitan or ng personal mga tuds, mas maganda, hindi hamak ang tindigan ng Grabis kumpara sa Honda Click. Ewan ko, baka siguro nagiging common na sa akin ang itsura ng Honda Click. Pero kung ang ilalaban dito mga tuds, yung version 4, mas maporma yung version 4 kaysa dito. Kasi nga, ayun, siguro nga hindi pa masyadong common. Kaya siguro mas napopormahan ako dito kumpara dun sa isang version ng Honda Click, yun sa version 3. Kasi kakaiba ang lapad nito Tapos iba din ang personality. Laki ng U-box. Ayos mga tuds ang ang Mio Grabis. Bagay na bagay din sa mas malalaki nating mga tuds dyan na pinagpala sa height. Naghahanap sila ng scooter for beginner na riding or pang point A to point B na hindi ganun kasakit sa bulsa kasi 84,000, di ba? Kasi pagdating halimbawa pag malalaki na yung motor mo, maxi scoot, automatic dyan 100k pataas na yun yung pinakamurang pwede mong makuha na na maxi scoot, yung Lexi 155. Meron na din tayong review niyan dyan, silipin nyo na lang mga tuds. Pero goods din, ayos din ang Lexi. Sunod naman Honda Click na. Then the rest 150,000 plus na agad or 150,000 above na kaagad yung presyo. So testing natin ng acceleration test. Kung gaano ba kabilis. 0-0. Full throttle mga tuds. O 80 lang ang ating na top speed. Medyo mabagal siya kumpara sa ibang motor na 125s. Sa preno, ayos na ayos yung preno
So there you have it mga dudes. Ang maganda and ang bagong-bagong labas na Mio Grabis. Ayos eh oh. Paka-forma, napakaganda. Goods. Pwede niyo siyang i-consider mga dudes kung matangkad kayo. And then napaka-cute and napakaganda ng tindigan. So yun lang naman mga dudes. Ride safe always. I would pray for Peace. you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time,